Pangsanlibutang ulat. Nakakatakot na mga hayop. April 25, Dieudonné, Democratic Republic of Congo. Si Dieudonné, isang 68-year-old na mangangaral mula sa Democratic Republic of Congo, ay matagal nang masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Sa loob ng maraming taon, nangangaral siya sa mga universities at matagumpay na nakakapagdala ng mga estudyante sa kanyang simbahan. Isang araw, may mga Bible workers na pumunta sa kanyang bahay at inimbitahan siya at ang kanyang asawa na umattend sa isang evangelistic meeting ng Seventh-day Adventist. Dahil sa kuryosidad, pumunta silang dalawa sa unang gabi, ngunit agad silang nagulat. May malaking banner na nagpapakita ng kakaiba at nakakatakot na mga hayop. Natakot ang kanyang asawa at gustong umalis. Iniisip niya baka hindi ito tunay na simbahan. Ngunit si Dieudonné ay hindi natakot. Pinili niyang manatili at makinig. Habang nagsisimula ang pagtitipon, nalaman niya na ang mga hayop ay mga simbolo mula sa Book of Daniel at Book of Revelation. Bagaman matagal nang nangangaral siya, napagtanto niya na hindi pa niya lubos na nauunamaan ang mga propesiyang ito noon. Bumalik siya gabi-gabi, sabik na matuto pa. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay dumating nang basahin ng mga ngaral ang Lucas 24 verse 1 mula sa Gospel of Luke. Binabanggit sa talatang ito ang unang araw ng linggo. Sa buong buhay niya, naniniwala siya na ang unang araw ay Lunes. Dahil dito, akala niya ay tama ang kanyang pangingiling ng Sabbath. Ngunit ngayon, napagtanto niya na itinuturo ng Biblia na ang unang araw ay linggo, na nangangahulugang ang ikapitong araw, ang tunay na Sabat, ay Sabado. Binago ng natuklasang ito ang lahat. Nagpasya siyang igalang at sundin ng Sabbath ayon sa Biblia. Nang magkaroon ng palawagan para sa bautismo, hindi siya nag-atubili. Kahit na siya ay nabautismohan na noon, naramdaman niya na ito ang kanyang pagkakataon upang magpabautismo sa katotohanan. Pagkatapos ng bawat pagtitipon, ibinabahagi niya sa kanyang asawa ang kanyang mga natutunan. Kalaunan, tinanggap din nito ang katotohanan tungkol sa Sabbath at nagpabautismo din. Ibinahagi rin ni Dieudonné ang kanyang bagong paniniwala sa kanyang pamilya at ilan sa kanyang mga apo ay nagpabautismo rin. Ngayon, patuloy paling naglilingkod si Dieudonné ng Diyos nang may parehong kasipagan, ngunit sa ibang paraan. Sa halip na mangaral sa mga universities para sa dati niyang simbahan, nagtatayo na siya ng tolda sa gilid ng kalsada at inaanyayahan ang mga tao na mag-aral ng Biblia araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, 20 katao ang sumapi sa simbahan dahil sa kanyang gawain. Para kay Dieudonné, ang kanyang pinakamalaking kagalakan ay simple lamang, ang lumabas sa komunidad at mag-arang ng Biblia kasama ang mga tao araw-araw. Ang simbahan ni Dieudonné ay konektado sa Adventist Clinic of Kinshasa na naging tumanggap na ng nakaraang 13th Sabbath Offering, kilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa klinika at sa simbahan nito sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. Sa quarter na ito, maaari ninyong suportahan ang isang bagong proyekto sa Kinshasa, isang planong media center na maglalaman ng Hope Channel, Adventist World Radio, isang social media evangelistic center at isang French language call center sa Kinshasa. Maraming salamat sa inyong bukas palad na pagbibigay para sa mahalagang proyektong ito.